Sa gas station, habang nagtatrabaho sina Ike Tani at Kenji, hindi nila maalis sa isip ang balitang papasok si Takumi sa gum-tape deathmatch. Para sa kanila, baliw na desisyon iyon, kanang kamay nakatali sa manibela habang bumababa ng Akina. Plano nilang kausapin si Takumi pagkatapos ng trabaho para umatras na, pero si Yuchi iba ang tingin. Kilala niya si Takumi, kapag tinanggap na ang hamon, wala nang atrasan. Samantala tahimik na nag-uusap sina Takumi at Netsuki tungkol kay Atsuki sa ospital. Balak ni Netsuki na dalawin ito para pasayahin ngunit napansin niyang may iniisip si Takumi pero hindi na siya nag-usisa. Sa bahay ng Takahashi, ibinalita ni Keisuke kay Reyesok ang hamon ni Shingo. Sigurado si Keisuke na talo ang AE-86 dahil FF killer ang kotse ni Shingo. Ibig sabihin nito, front-engine front-wheel drive ang kotse ni Shingo, sa harap ang makina at sa harap din umiikot ang gulong na nagtutulak sa kotse. Sa ganitong setup, mas stable ito sa pagpasok ng corner at mas madaling kontrolin kapag pababa ang daan, kaya madalas nitong nahihirapan ang mga FR cars tulad ng AE-86 na sa likod ang tulak ng gulong. Pero kalmado si Reyesok, kapag nasa race mode na raw si Takumi, instinct na lang ang gumagalaw. Gabi na nang pumunta sina Ike Tani at Kenji sa tofu shop ni Bunta para pigilan si Takumi, pero huli na, umalis na siya. Nang tanungin nila kung may laban ba si Takumi sa ganitong karera, umiling si Bunta. Malayo pa raw ang lalakbayin ng anak niya. Samantala, pinatay ni Shingo ang sigarilyo at diretsyong pumunta sa Akina, kampanting si Takumi ang babangga ngayong gabi. Si Takumi naman hinatid muna si Netsuki bago dumiretso sa bundok. Sa starting line, nagtipon na ang Night Kids. Naiinis sina Ike Tani at Kenji kay Shingo. Pagdating ni Takumi, napansin ni Shingo na ang AE-86 ay yung simpleng kotse lang na ginagamit sa delivery ng tofu. Sinubukan ulit siyang pigilan ni Ike Tani at Kenji pero kalmado lang ang sagot niya, hindi siya matatalo. Nagsimula ang preparasyon. Parehong tinapalan ng tape ang kanang kamay sa manibela. Countdown, sabay sumipa ang dalawang kotse at si Takumi agad ang nanguna. Pero may plano si Shingo, pinapahunan niya si Takumi para makita kung babangga ito sa unang corner. Papalapit ang liko at napansin ni Yuchi na mas mabagal si Takumi kaysa dati. Pagpasok niya sa corner, halos mapilipit ang pulso niya kaya napilitan siyang tulungan ng kaliwang kamay ang manibela, pero nalinis niya pa rin ang corner. Habang sumusunod sina Ike Tani at Kenji na halos hindi makahinga sa kaba, si Takumi mabilis nang nag-a-adjust sa handicap. Nakaisip siya ng bagong strategy, mas konting steering para kontrolado ang galaw sa corners. Nabigla si Shingo sa bilis ng adaptation niya. Habang papasok sa isa pang corner na may kasalubong na traffic, biglang naglabas si Takumi ng sobrang precise na four-wheel drift na sakto sa lane niya. Doon nakita ni Reyesok na nag-i-evolve na ang driving style niya. Pero napuno na si Shingo. Bigla niyang binangga ang likod ng AE-86 at pinaikot ito ng 360 degrees. Akala ng lahat tapos na. Pero sa isang iglap, nabawi ni Takumi ang kontrol ng kotse. Nang ma-realize niyang sinadya iyon, tinapakan niya ang silinyador hanggang dulo. Isa lang ang nasa isip niya, kahit anong mangyari, hindi siya matatalo kay Shingo. Sa gitna ng karera, tuluyang kinain ng emosyon si Takumi. Matapos siyang banggay ni Shingo, parang may nagbukas na ibang mode sa loob niya. Tinapakan niya ang silinyador at sumugod ang AE-86 sa bawat corner na parang walang takot. Sa halip na umiwas sa gutter, sinadya pa niyang sakyan ito at pati guardrail tinamaan niya para baliktarin ang drift at mas dumaikit kay Shingo. Biglang nagiba ang ihip ng hangin sa bundok. Kanina si Shingo ang nang-aasar, ngayon siya na ang kinakabahan. Ramdam niya na may paparating na ganting galit mula kay Takumi. Sa sobrang agresibo ng takbo ng AE-86, muntik pang masagasaan ni Takumi ang isang nanunood sa gilid ng kalsada, doon niya na-realize na nawawala na siya sa kontrol ng emosyon. Ayon kay Nakazato, kakaiba ang nangyayari kay Takumi. Habang ang normal na driver nagkakamali kapag galit, si Takumi kabaliktaran, habang mas napoprovoke siya, mas lumalabas ang natural niyang instinct sa pagmamaneho. Parang automatic na nag-a-adjust ang katawan niya, at bawat segundo mas bumibilis siya. Dahil doon, sigurado si Nakazato na si Takumi ang mananalo. Papalapit ang 5 hairpin ng Akina, at doon umatake si Takumi sa loob ng linya gamit ang paborito niyang gutter run. Natarante si Shingo dahil akala niya babanggain siya pabalik. Sa isang iglap, nabawi ni Takumi ang lead. Sa likuran na pabuntong hininga sina Ike Tani at Kenji nang makita nilang lumalayo na ang AE-86. Pero si Shingo desperado na. Wala na siyang paraan para lampasan si Takumi kaya sinubukan niyang banggain ulit ito para maging tabla ang laban. Hindi niya napansin na papasok na sila sa isang corner. Sumugod siya para umatake, pero umiwas si Takumi at pumasok agad sa liko. Dumiretso ang Civic ni Shingo at bumangga habang ang AE-86 ay malinis na nagdrift palayo.
Halos tamaan pa ni Takumi ang isang spectator sa finish line sa sobrang agresibong drift niya. Sa kabilang banda, napaupo si Shingo sa tabi ng wasak niyang kotse, doon niya napagtanto kung gaano kalaki ang pagkakamali niya. Nang dumating sina Aitani at Kenji, inalok pa nila siyang ihatid sa ospital kahit siya ang unang bumangga kay Takumi. Doon nagsimulang humanga si Shingo sa driver ng AE86. Pag-uwi ni Takumi, ginising siya ni Bunte at agad pinagalitan dahil gasgas ang fenders ng kotse. Akala ni Takumi si Bunta ang gumawa nito, pero isang suntok sa ulo ang bumalik sa kanya sa katotohanan. Doon niya naalala ang ginawa niya sa guardrail habang nakikipagkarera. Para kay Bunta, sobrang reckless pa niya at malayo pa siya sa tunay na level ng driving. Pero isang bagay ang malinaw kay Takumi, nanalo pa rin siya. Kinabukasan sa ospital, bumibisita sina Takumi at Netsuki kay Atsuki na masiglang nagpupush up sa kama matapos marinig ang balita ng panalo. Ipinaliwanag ni Takumi na nanalo siya dahil may dahilan siyang manalo, tanda na unti-unti na siyang nahihila ng mundo ng racing. Nang umalis sila ng ospital, sinabi ni Netsuki na iniwan na pala si Atsuki ni Saori dahil sa trauma ng aksidente. Pero tanggap na iyon ni Atsuki, kaya sabi niya na lang ang motto ng Speedstars, ang racer daw hindi kailangan ng girlfriend. Sa gas station naman, napansin ni Bunte na mas bumibilis si Takumi at nagbabago ang estilo niya. Hindi maintindihan ni Yuchi kung paano dahil hindi pa niya nakikitang magkarera si Takumi, pero alam ni Bunte ang sagot, nararamdaman niya iyon sa kotse tuwing siya ang nagmamaneho. Samantala isang araw, habang nagmamaneho si Aitani, nakakita siya ng babaeng may sirang kotse sa gilid ng daan. Huminto siya para tumulong at halos matulala siya sa ganda ng babae. Habang inaayos niya ang makina, napansin ng babae ang Speedstar sticker sa kotse niya. Nang matapos ang repair, gusto sana niyang kunin ang phone number ni Aitani, pero sa sobrang kaba nito hindi siya agad nakasagot. Bago siya umalis, iniabot ng babae ang sarili niyang numero at nagpakilala bilang Mako Sato. Sa sandaling iyon, pakiramdam ni Aitani parang nagsimula na naman ang isa pang kwento sa buhay niya. Habang todo saya si Aitani sa date nila ni Mako sa Kurosawa, may maliit na kaba na gumugulo sa isip niya dahil pakiramdam niya parang sobrang perpekto ng araw na iyon para maging totoo. Samantala, sina Takumi, Atsuki, at Kenji hindi mapakali at napagtripan nilang sundan si Aitani sa expressway para makita mismo kung gaano kaganda ang babaeng pinagyayabang niya. Habang nagmamaneho, napansin ni Kenji na parang mabagal ang pacing ni Aitani kaya lalo siyang nainis dahil iniisip niyang nagpapapogi lang ito. Dahil napansin ni Aitani na may sumusunod, napilitan silang huminto sa isang rest stop kung saan inamin ng tatlo na gusto lang talaga nilang makita si Mako kahit wala naman silang plano mang istorbo. Napakamot na lang si Aitani pero pumayag na ipakilala sila para hindi naman sayang ang binayad nilang toll sa expressway. Pagdating sa Kurosawa, literal na napatahimik ang tatlo nang makita si Mako dahil sobrang ganda nito at hindi nila inasahan na si Aitani ang kadate ng ganitong klaseng babae. Matapos ang awkward na introduction, nagpa siya ang tatlo na umalis para hindi masira ang date at dumiretso na lang sila sa Usoy Pass para tingnan ang bundok na iyon. Habang nag-iikot sina Takumi sa Usoy, napansin nila agad na ibang klase ang layout ng kalsada kumpara sa Akina dahil sunod-sunod ang hairpins at halos wala kang pahinga sa manibela. Nang huminto sila sa isang gas station, napansin ng attendant ang sticker ng Akina Speedstar sa kotse nila at agad nagkwento tungkol sa isang kotse na halos walang kalaban sa bundok na iyon, isang Blue Seal 80 na sinasabing hari ng Usoy dahil walang nakakatagal laban dito sa downhill. Habang iniisip ni Takumi kung anong klaseng driver ang kayang maghari sa ganitong technical na kalsada, tuloy naman ang date ni Aitani at Mako kung saan napunta ang usapan nila sa mga kotse. Habang tumatagal ang usapan, napapansin ni Aitani na hindi pangkaraniwan ang kaalaman ni Mako sa driving at racing dahil alam nito ang thrill ng mountain passes at kung bakit maraming driver ang naaadik sa ganitong klaseng laban. Dito nagsimulang makaramdam si Aitani na parang may tinatagong bahagi ng buhay si Mako na hindi pa niya alam. Pagkatapos ng date, sumama ulit sina Aitani, at nanood ng mga dumadaang racers sa bundok, habang unti-unting nare-realize nila na may ibang klase ng mundo doon, hindi simpleng street driving, kundi mga driver na sanay sa limit ng control at grip. Pagkatapos ng sandaling iyon, sabay-sabay silang umuwi, pero si Aitani hindi pa rin mapakali dahil si Mako pa rin nasa isip niya. Kinaumagahan, bumalik siya para makipagkita ulit pero sa pag-uusap nila unti-unting lumalabas na si Mako hindi lang simpleng babae na mahilig sa kotse kundi konektado mismo sa Usoy racing scene, at habang napupunta ang usapan sa tunay niyang role sa bundok, at sa mga gabing tumatakbo siya sa downhill bilang SEAL 80 driver, mas lalo niyang na-realize ang bigat ng sinabi ni Mako.
Na-overwhelm si Aiktani hanggang sa hindi niya nakinaya at bigla siyang umatras, iniwan si Mako sa gitna ng hindi natapos na pag-uusap at mga tanong na hindi nasagot sa pagitan nila. Kung nagustuhan mo ang recap na to at gusto mo pang makita ang susunod na laban sa Usoy, siguraduhin mong pindutin ang like at subscribe para hindi ka mahuli sa mga susunod na anime recaps. Shoutout din kina Zaijan Ramos at kay Lodi, salamat sa suporta nyo.